Ang pag-uusapan natin sa video na ito ay i-explore natin yung IT asset kasi hindi natin na-explore sa mga previous video yung mga ibang feature. Pag bago ka pa lang sa channel na ito, huwag mong kalimutan i-subscribe and pindutin ang notification bell para updated ka sa mga na-upload kong video. So example natin dito tayo sa asset natin, sa list of assets. So example yung laptop IT asset andito sa more option. And hindi ko naipakita sa inyo na pag nag-checkout, pwede natin siya i-print dito. I-click natin yung print, tapos mapaprint siya as PDF. So, pwede nyo ipa-receive kung ito yon. Dapat in-open ko na direct doon. So, yan ang kanyang view. So, pag nagpa-checkout kayo, pwede nyo siyang i-print, tapos pa-permahan nyo sa kanya kung gumagamit kayo ng traditional na um, checkout. Checkout method. So, balik ako dito ulit. And dito, pwede nyo, yung mga IT asset details ay pwede nyo ma-view dito. Halimbawa, yung event, yung activity niya, yung history. Dito naman, yung photo, yung document. By the way, yung document, pwede nyo attach dito yung purchase order o yung document na related dito. Kung may maintenance, nagpa-maintenance kayo, ay pwede nyo siyang i-add dito. Tapos kung of course yung warranty. Pag under warranty pa pwede nyo upload dito yung document. So dito naman sa link ay halimbawa may kasama itong bag or mouse, keyboard, pwede nyo siyang actually i-link dito. Halimbawa ito yung parent ng ano nyo, pwede nyo siyang i-link dito. Dito naman sa maintenance, kung mayroon siyang history ng maintenance, ay pwede nyo siyang i-add dito. So, reserve, very self-explanatory. Kung gusto nyo i-reserve sa some specific person o allocate for some project ay i-ano nyo dyan. So, dito audit, and of course, dito history. So, meron siyang history, yung kailan in-assign, checkout, na meron nakalagay dyan. So, by the way, yung dispose dito, hindi ko na in-explain, very self-explanatory. And dito naman sa area na to, so reserve, so move, pwedeng mag-move yung IT asset from other location to other office. So dito sa report, ito. So ginagawa ko pag nag-ano ako ng report kasi halimbawa, pwedeng paggagawa ka ng report ay dito sa report. Hindi ko pa actually na-explore yung mga iba dito pero dito ako pumupunta sa tools tapos export. In-export ko. Pwede naman natin mag-ano doon, pero dito ako komportable. So, halimbawa, yung asset ko ay ini-export ko. So, all column and export. Tapos, open ko yan and i-filter ko siya dito para ma-monitor ko dito. Although na-monitor naman dyan sa on, gusto ko kasi meron namang automated dun. Halimbawa, yung mga available, i-filter ko dito. Kung magaling kayo sa Excel sheet, pwede rin gamitin ito. Pero meron din siyang automation doon, yung pwede nyo siyang gumawa ng report doon. So, balik ako dito ulit. Yun ang mga kumong ginagawa ko dito. And dito sa help and support, ito yung sinabi ko sa previous video na mayroong mga tutorial dito. So, punta kayo dito sa videos. So, may mga tutorial dito related sa Asset Tiger. So, hindi kayo mahihirapan pag naka-sign up kayo dito. Ito yung mga tutorial na meron silang bulk uploading, edit asset, meron din silang ano dito. So, pwede yung adding and updating user information, schedule alert. Ito, hindi ko pa actually nagagawa yung mga iba dito. So, i-check nyo na lang dito yung mga videos nila, very useful pag free time niyo. So hanggang dito lang, and huwag niyong kalimutan i-like and subscribe ang aking YouTube channel.